people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre masaya ako kasi Thursday na bukas wala akong pasok. At yon sa awa ng Diyos, makakapagpahinga tayo ng bonggang-bongga. Thanks God, it's Thursday. Ganon! And then, ayun. So, syempre, gusto ko kayong kamustahin, lalo-lalo na yung mga kaibigan natin na laging nakatutok dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Syempre, yung mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. At saka syempre, yung walang sawang sumusuporta talaga dito, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, sigurado ako magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, congratulations syempre sa bagong Miss Grand Malaysia na si Viviana Lynn Winston. So, yan. Kahapon nga kinoronahan na ang bagong Miss Grand Malaysia at kung saan naman talaga napakaganda ng kanilang pambato. Actually, na-meet ko yung parents niya dito sa Bangkok, Thailand noong coronation ni CJ Opiasa. Kasi si Vivian kasi under training siya ni CJ Opiasa sa Malaysia, alam ko, pumunta yata siya sa Philippines, ganon. So, basta, nag-training siya kay CJ Opiasa. And then, akala ko nga mga Pinay sila eh. Tapos, ayun nga, nagpakilala sila sa akin na they are from Malaysia. Yon. And then, sabi niya nga sa akin, noong coronation ni CJ, dito sa Bangkok, sabi niya noon, hindi pa naman siya, officially candidates, mag-a-apply pa lang. Tapos, ayun, nauna na silang kinoronahan. And then, nakakatuwa kasi syempre, looking forward ako kung anong ipapakita niya syempre sa darating ng Miss Grand. Sabing ganun ako, kung tingin ko daw ba, malakas daw ba ang laban ni Vivian sa darating ng Miss Grand International. Parang feeling ko may laban sila kasi syempre matangkad. Nung nakaraan, magaling din yung kanilang Miss Grand Malaysia, di ba? Umabot din sa top 10, kung hindi ako nagkakamali. And then ngayon, parang fifth runner-up na, or basta nasa runner-ups na siya. Anyway, good luck, syempre, kay Vivian. And then, let's see kung anong ipapakita niya sa darating na Miss Grand. O, di ba? So, yun. So, good luck, Malaysia. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, syempre, best of luck din para kay Jasmine Omay. Dahil kahapon nga, nagkaroon na ng send-off party para kay Jasmine para sa laban niya sa Universal Woman. Ayon, ang alam ko, umalis na siya kanina, di ba? Tama ba? So, yun. So, ang kanyang competition ay sa India. So, finally, ito na. Natuloy na rin yung Universal Woman. Kasi nga, akala natin, Diyos ko, maatras pa siya ng todo-todo. Kasi, di ba, parang nung unang schedule, ganito, tapos biglang naatras. So, parang si Mr. lang yan, si Mr. Arnold na urong-sulong. Anyway, so, ako masasabi ko, medyo mahirap syempre yung laban ni Jasmine Omay kasi back-to-back ang hinihit natin dyan kasi di ba Philippines nga nanalo last year. Pero, hindi magiging madali yun para kay Jasmine Omay. Aminin natin na medyo pag back-to-back talaga yung labanan, mahirap yan. At hindi yan tayo, ganong kabongga na parang sasabihin mo, sige, kuhanin na natin yung corona. Swerte-swerte, di ba? Bakit naniniwala ako na ilalaban to ni Jasmine Omay ng bonggang-bongga? Hindi man tumanalo siguro, ang pinakamalayong mararating niya ay top 5. So, yon. So, syempre hindi natin sure yung doon sa back-to-back ba tayo dyan. Siguro,
kaya ni Jasmine ngayon na makarating ng top 5 ng Universal Woman. Kasi alam naman natin magpaandar yan si Jasmine. Talagang kabugera din yan, di ba? So yon, so I wish all the best sa iyo, Jasmine. Laban, di ba? At least natupad na yung pangarap niya na ilaban ang ating bansa sa international pageant, di ba? Kasi di ba, yung sa Binibining Pilipinas to, gusto din natin na makakuha siya ng corona, pero ngayon, lumaban siya ng Miss World, hindi siya pinalad. So, ayan na. Sabing ganun, paano kung ilumaban daw uli si Jasmine ng Miss World Philippines? Parang feeling ko tama na tong Universal Woman. Then after no na yon, ang alam ko gusto niya nang mag-resign, 'di ba? Kasi nung last time, sabi niya hindi na daw siya sasali ng mga national pageant. At ayan na, napadala na rin siya ng bonggang-bongga. So credit na sa kanya yan, di ba? So, good luck! And then, of course, speaking naman sa Miss Grand Philippines. So, naurong nga ang kanilang Grand Finals at ito ay magaganap na sa August 24 sa SM Mall of Asia. Ang tanong ko, final na ba to? Kasi, parang feeling ko, eto nung last week, di ba, kung narinig ninyo yung sinabi ko, feeling ko mauurong ang Miss Grand. Actually, hindi na ako nagulat. Naramdaman ko siya nung in-announce na ang Miss Universal Woman ay magaganap sa August 11. So, parang feeling ko si Mr. Arnold ay pupunta sa India. Ayun yung feeling ko. Pamanonood siya. Parang ganon. And then, pangalawa, sabi ko nga, uurong to. Yung Miss Grand Philippines. Ayan nga. Hindi na ako nagkamali. Actually, alam ko na siya noong isang araw pa. Kaya lang, ayoko munang magpanguna sa inyo kasi baka mamaya sabihin ninyo nagmamaganda. Kaya nagbigay na ako ng hit. Ay, feeling ko, mauurong siya. Ayun ay na-sense ko lang. Tapos parang mga ilang araw na confirm ko, ay mauurong. Sabi ko, ay kaloka. And then, ito daw, August 24. Pero may isa pa akong naiisip. So, eto guys, abangan din natin to kung mag-uugma. Sa August 23, Miss Universe Thailand. And then, pupunta si CJ Opiasa dito para sa Miss Universe Thailand. So ngayon, ang magkokoronan ng bagong Miss Grand ay si CJ Opiasa para sa Philippines. So ang tanong, uurong kaya ulito? So yun. So tulad pa rin ng nakaraan taon, wala pa rin pinagkaiba etong si Mr. Arnold sa kanyang sistema dito sa Miss Grand Philippines. So kung iisipin ninyo, yung ibang bansa, nag-Miss Grand sila ng ganitong buwan, natapos din ng ganitong buwan. So, ang tanong ko sa inyo, dapat ba talagang pinapatagal ang pageant natin? Kailangan ba talaga maabot muna yung maximum na 3 months bago mag-compete yung mga girls? Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, dapat hindi. Dapat kung meron kayong announcement ng ganitong araw, para sa inyong final screening. And then, after siguro ng mga 3 linggo, dapat grand finals na ninyo. Kasi, parang feeling ko masyadong maraming nasasayang ng panahon para sa mga girls na nagkukumpit sa kung ano man ang pageant. Hindi lang Miss Grand, ha? Kasi parang masyado na tayong nasanay doon na, sige, paabutin natin na 5 buwan. Paabutin natin. Ano ba inihintay ninyo? Diba? Inabot na lang kayo ng bagyo. Tapos ngayon ang irarason ninyo ay kasi bumabagyo. Kaya inurong namin. Ito na lang, swimsuit competition. Sinabing ganon, inurong nila kasi bumabagyo. At nakikisimpatya sila kuno doon sa nakaanuhan ng Pero, nakita ko naman sa Instagram, may celebration para sa birthday party. Kaya nakakaloka, di ba? Tapos ngayon, ayan na naman, kalamidad daw. Parang feeling ko, kahit nga bukas, pwede na kayong magpa-Miss Grand. Ano yun? Hindi na ba umaraw sa Pilipinas? So, yun. So, dapat kung talagang gusto ninyo i-push yan, kahit bukas, go, di ba? Kaso, naiintindihan naman natin. Kaya lang kasi parang nasanay na lang sila na magre-release sila ng ganito, tapos iuurong nila. Parang, ewan ko, hindi ko alam kung bakit nyo na-attempt yung mga pageant na ganito na parang urong-sulong, urong-sulong, urong-sulong hanggang umabot na naman yan ng September.
Ay nako, nakakaloka. Anyway, good luck. O ayan, sa August 24 na naman daw ang kanilang finals night. So tingnan natin kung go na ba talaga to or mapopostpone na naman. So yan. And then, speaking of Miss Grand, syempre ang ating Reyna ay pagkatapos niya sa Malaysia, ay lilipad naman siya sa, papuntang Taray ha. Nagtapos siya yesterday sa Malaysia, ngayon naman ay pupunta naman siya ng Laos. Di ba? Nilibot niya na yung Southeast Asia. Ako para sa akin, bongga yan. So ngayon, si CJ Opiasa ay dyan naman siya sa Laos hanggang August 2. Ang saya, di ba? And then, abangan pa natin yung mga susunod ko saan pa siya pupunta. And then, maganda dyan sa Laos. Nakarating na rin ako dyan sa Laos. Nakarating na ako ng Malaysia. Nakarating ako ng Singapore. At kung ano-ano pa. So, maganda naman dyan sa Laos. So, masarap ang pagkain dyan. At masarap ang Lao beer. So, yun. Anyway, mag-i-enjoy dyan si CJ for sure. And then, ayun. So, good luck kay CJ Opiasa kasi talagang grabe lagari ang kanyang eksena. At nakakatuwa naman ng bonggang-bongga kasi ang layo na nararating ng ating Reyna. Diba? At eto naman ang sumunod na chika. Chows at Miss You, Nigeria. So, si Chichi and si Nikachi call out Miss Universe Nigeria for exclusion, former title holder unfollow or the organization and hit absence from 2025 finals to the crown successor. Taray. Kasi nga, hindi nga sila naniniwala doon sa organization. Parang piling kasi nila may kinikilingan. So ngayon, ayan, nang boycott sila. Ayaw nilang umaten dahil nga yung nangyari nga dito kay di ba? Kay Nikachi na dating Miss World na hindi nila pinasali at pinalaban kasi daw may nalabag daw na batas doon sa organization nila. So, ganon. So, ang sabi naman yung iba, ay naku naman personal na lang talaga tong Nigeria organization. Nakakaloka. Syempre, nakakaloka kay para kay Chichi kasi syempre siya yung first runner-up sa Miss Universe, di ba? Na dapat nandiyan siya at dapat talagang umaten siya ng bonggang-bongga. Ay nako, nakakaloka. Pero syempre may paninindigan ang bawat Reyna. Kaya, ayun. So, tingnan natin kung mapapanindigan talaga nila yan ng todo-todo at kakabugba ng bonggang-bongga. So, yun. Good luck, di ba? And then, ito naman para sa more updates. So, sabing ganon, August 10. Sabi nga 11, August 11 to alam ko, Universal Woman. And then, August 15, Miss Globe. November 21 naman, Miss Universe. And then, November 27 naman, ang Miss International. And then, syempre, October naman, ang Miss Grand. So, ang Miss Grand ay talagang tuloy-tuloy. Hindi naman sila Miss Grand International, Mag-start siya ng September 20 to October 18. And then, alam ko mga male pageant, sunod-sunod na sila sa September, sa next month, next month, di ba? And then, ayan, so syempre, August na, bukas, at excited tayo dahil syempre, malapit na ang birthday ko. Yan, sa mga gusto naman magpa-birthday sa akin, baka naman, charot. And then, ayan, syempre, para sa sumunod natin, chika, tapatang Michelle Arceo. At saka syempre, si Emma Tiglao. Oo, nako, palakas ng palakas dito sa Miss Grand Philippines. Para namang may ganap sila, no? May botohan sila, nagulat ako biglang may botohan na. So, yun, may mga nangyayari pala dito sa Miss Grand. So, kahapon umaten sila ng party para sa send-off ni Jasmine Omay at nakita naman natin na talagang bonggacious talaga ang mga ganda ng Miss Grand Philippines. Maganda ba? So yun, parang hindi naman. Pero bongga-bongga sa Emma Tiglao. Talagang very ang atake niya. Very grand entrance. Kala ko nga siya ngayon may pa-farewell So naloka ako. Parang akala ko siya pala yung may pa-send-off. Kala ko siya yung isi-send-off. Kinabog niya pa
saan ng damitan yung magsisend off. Ayun. Talaga si Emma Tiglao talaga, dito talaga pinapakita niya na very grand ang atake niya. At sobrang nakakatawa kasi ang taas ng energy niya. Kasi lakas ng bagyo. O, ganon. Pero, syempre, umaasa tayo na mas marami pa siyang pasabog na ipapakita sa atin at bonggang-bonggang mga eksena sa darating ng Miss Grand Philippines. And then, Michelle Arceo, syempre, hindi rin nagpahuli sa kanyang outfitan yesterday na talaga naman, oh my gosh, may pabontot na ribbon, no? Di ba? Ang lola mo. So, syempre, maganda. Michelle Arceo ay simple-simplihan lang ang atake pero nakikita mo naman na talagang lumalaban. So, ang tanong nga nun lahat, ano ba? Kanino ba talaga mapupunta ang corona? Kay Emma Tiglao or kay Michelle Arceo? So, tinatanong nga nila ako, ano ba, Mama Sam? Tingin mo sino nga ba talaga dapat ang ipadala? Kahapon, guest ako doon kay Mr. Nawat, doon sa live niya sa TikTok. Diyos ko, naloka ko. Ang dami-daming nanonood. Tapos, ayan nga, so, nagbigay siya ng mga ilang update for the Miss Grand, sa akin. And then, natuwa naman ako kasi, syempre, ang lolo na what mo ay game na game. Actually, first time lang din namin talaga yung nagtsikahan ng todo-todo. Kasi nung last time na chumika kami dyan, may interview ako sa kanya, tapos tinarayan niya yung answer dun sa sa tanong ko. During yun na mainit yung ulo niya sa mga Pilipino. Tapos after nun, parang inisnab ko na siya. Charot. Inisnab ko talaga. Hindi naman, nakikita naman kami, pero nandoon na nagbabatian. Pero kahapon, ayun, talagang sobrang tinawag niya ako ng bonggang-bongga. At kung napanood ninyo sa TikTok niya, dumungaw ako doon ng bonggang-bongga. Natuwa naman ako kasi tuwan-tuwa siya sa akin at ayun, nagkaroon kami ng pagkakataon pa na makapagtsikahan ng more na off-cam. And then, ayun, ang dami ko nalaman, daming kwento, mga ganon. And then, ang isa pang sa mga nakakaloka, syempre, tinanong niya ako kung sino yung favorite ko sa Miss Universe Thailand. Ay, nako, nawindang ako ng bonggang-bongga kasi hindi ko pa naman nakakausap lahat. Pero may mga sinabi siya na puntahan mo si ganito, alamin mo kung okay siya, ganon-ganon. Pero yung nilapitan ko, ayun, marunong talaga si Mr. Nawat tumingin ng mga candidates na alam mo yun, na pwede ka talagang manalo. Ganon. At alam niya kung scripted o hindi. Ganon! Yung mga eksena ng mga girls, kaya nakakaloka. Anyway, so good luck syempre sa mga lumalaban dito sa Miss Grand Philippines. Looking forward talaga ako dyan kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona. At hindi lang yan, syempre, excited ako kung ano ang mga pasabog na gagawin nila. Kaya lang nakakainis lang kasi urong-sulong nga yung Miss Grand, di ba? So, good luck sa mga girls. Good luck kay Michelle. Good luck kay Emma Tiglao. And then kay Anita Rose na rin, di ba? Si Anita Rose na maganda. Charot. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo syempre dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.